Sabi po sa unang Pedro 5 Gs. Amen. Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. At siya rin ang magpapalatag, magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Praise God, Lord. Maraming pong salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Alam po namin, Panginoon, na sa bawat umaga ay may sariwa ka, Panginoon, O God, na paalaala sa bawat sa po sa amin. May sariwa ka, Panginoon, O God, na revelation for this morning para sa bawat sa po sa amin. Lord, hindi ko po alam ang lahat, Panginoon, na nangyayari sa buhay ng bawat sa po sa amin. Ikaw ang nakakaalam po nito. Kaya Lord, iniluluhod ko sa oras mong ito. Takluban mo ako, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu na ikaw ang makita. Speak unto us, Lord, O God, in behalf of me. Let me, Lord, O God, O Jesus, empty my vessel upang ikaw, Panginoon, ang magsalita sa umaga pong ito. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat. In the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Ang bawat isa po sa atin, hindi po ikakaila natin na mayroon pong mga pinagdaanan ng the past. Amen? Nung tayo po'y mga bata, baka po tayo inapi. Nung tayo po'y bata, hirap na hirap po tayo. May mga bata namang lumaki sa rangya ng buhay. Meron naman po sigurong naging slave. Meron po din namang mga sinasabi natin sa mga nakaraan ay may mga bagay na nangyari sa buhay natin. Subalit may pangako ang ating Diyos na tayo ay isasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Praise God. At sa mga bagay na ito, mga kapatid, minsan iniisip natin na kung tayo naroroon pa rin sa panahong yon, ano kaya nangyari na sa atin? Narito kaya tayo sa church na to? Narito kaya tayo para magpuri sa Panginoon? Siguro hindi. Malamang nandun tayo sa labas. Malamang baka yung iba na may asawa, nagkahiwalay, o malamang iniwan yung anak, o malamang baka patay na rin. Amen? Subalit napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay na tayo binigyan niya ng pagkakataon na tayo ay kanyang kunin doon sa sadlak ng ating mga kasalanan. Praise God. Atin lang pong, pinapamagatan ko po ang ating pong mensahe ng ating Panginoon. Drop it. Worship and pray. Amen? So, yung tatlong yan drop it, worship, and pray. Don't forget. Praise God. Let's focus to the Lord. Kung ano po ang nais ng Diyos na ipaghagi sa atin, ilagay po natin sa ating puso and pray to the Lord na ito ay magrerema sa atin, magbibigay sa atin ng kalakasan sa mga oras ng ating mga kagipitan. Praise God. Thank you po. Pakihawak lang po sa dulo. Maraming mga bagay na nakatali sa ating mga kamay, sa ating mga buhay. Una sa lahat, ang ating trabaho. Amen? Bilang OFW, mga kapatid, tali tayo. Amen? Sa ating mga trabaho. Taling-tali. Minsan pa, tali tayo sa ating mga problema sa bahay. Tali tayo sa problema ng ating asawa. Minsan pa, tali din tayo saan? Sa mga bagay na ginagawa ng ating mga anak minsan. Minsan may kakulitan, minsan may ginagawa mga bagay na minsan hindi tayo minsan makapagpigil. Amen? Maraming mga bagay na nakatali sa atin. Pero ano sabi ng Panginoon? Anak, narito ako, oh. Anak, huwag kang tumali dyan. I am here, anak. I am here. Ang sabi ng Diyos, narito ako. Bakit ka tumatali dyan? At bawat pagtali natin ng mga problemang ito, nagpapanik ang ating buhay. Amen? Kahit tayo Kristiyano na, nagpapanik pa rin tayo. Anong gagawin ko? Ganito, ganito, ganito. Amen? So, balit ito pa rin ang sagot ng Panginoon. Anak, nandito lang ako, oh. Di ba ako nakikita, anak? Anak, narito lang ako. Sabi ng Diyos, anak, narito lang ako. Stand still, anak. Stand still. So, ang sabi mo naman dito,
Sabi ng Panginoon, stand still daw. Okay. So mag-stand still ako. Dumating yung panahon, nagkaroon na naman ng malaking problema. Kapit ka na naman. Lord! Ano ba? Lord! Lord! Diba? Ano ang sabi uli ng Panginoon? Anak, don't you ever feel my love? Don't you ever feel my hug to you? Don't you ever feel my blessings to you? Ano ang sabi mo? Lord, paano naman? Sobra-sobra na oh. Bigat na talaga ako. Ang bigat na. Halos hindi ko na madala. But God said to you, anak, lapit lang. Kapit. Kapit lang anak sa akin. Then the time comes, at ang lahat ng bagay nang itinalo mo sa iyong sarili ay lumuwag. At napansin mo sa iyong buhay, ay, maluwag na nga. Maluwag na nga. Ay, maluwag na nga. Pero doon ka pa rin. Dahil sa dami ng dumarating na problema na naman. Every now and then, yung pa rin naman, di ba, paulit-ulit? Paulit-ulit lang, mga kapatid. Paulit-ulit lang. Subalit ito ang pangako ng Diyos. Balik po tayo sa 1 Peter. Praise God. 5:10. Habang tayo po ay nakakapit sa lahat ng mga bagay na to. Ano po ang sabi? And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while. Ang sabi ng Panginoon, suffered a little while. Hindi niya sinabi na suffered a long or forever. Amen? And said, Himself will restore you and make you strong, firm, and steadfast. So, ano sabi ng Panginoon muli? Anak, stand still. Anak, stand still. And the time comes when all these things becomes like this. Kung mapapansin niyo, di ba mga kapatid, lumubay na. Naglubay na. Hindi na nakatali. Ano ang sabi ng Panginoon? Nung ikay muling bumalik at itinali mong muli ang lahat ng iyong mga bagay sa iyong buhay na nagpapabigat sa iyo, ano ang sabi ng Panginoon? Anak, nakikita mo ba sa iyong sarili? Kamay mo ang nakatali dito. Kamay mo ang nakatali dito. Hindi ako ang minakapitan mo. So God said, you have to do it. To drop it, worship, and pray. Hallelujah, Jesus. Let us clap our hands to the Lord. Hallelujah. Praises and glory to God. Thank you po, bro. So kung ating iisipin, mga kapatid, ang lahat ng bagay na nanggagaling o nangyayari sa buhay natin bilang Kristiyano, or even though, kung ikaw man ay hindi pa mananampalataya, may mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin ma-explain. What we have to do, ang sabi ng Panginoon, don't look back. Don't look back. Why? Because when you look back, makikita mong muli ang iyong pinagmulan. You have to grow, go, and go directly to the Lord. So bakit nga ba tayo nagtipon ngayon? Because of the prayer and to worship our Lord Jesus Christ. So hindi ko alam, mga kapatid, kung ano ang kabigatan na inyong nararamdaman o mga blessings na inyong tinanggap sa inyong buhay. Ang inyong mga nakaraan na hindi ninyo pa ibinigay sa ating Panginoon. God said to you right now, brothers and sisters, drop it, worship, and pray. Amen? Praise the Lord! Ang sabi po sa conclusion, mga kapatid, di ba? Which is only 15 minutes. It is rush, but God knows our heart. And God is speaking to our heart today that God will never forsake, never leave us, mga kapatid. Amen? Ang lahat ng mga bagay na ating daladala, let us give to the Lord, worship, and pray. Praise God. Ang sabi po, mga kapatid, in Psalms 86:5, brother, ano po? Psalms 86:5. You, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you. Amen? Ang sabi ng ating Panginoon,
siya daw po ay forgiving God. And He is good, and He is too much abound with love who called to you. So ano sabi ng Diyos? Tayo ay tatawag sa Kanya. Praise the Lord! So ang sabi po sa conclusion, there will always be a new joy and a new victory. Amen? All the glory belongs to the Lord. Hallelujah! So let us clap our hands to God. Lord, maraming po muling salamat sa umaga pong ito. Naalam po namin, Panginoon, na Ikaw ang nangusap. Ikaw, Lord O God, ang nagbigay, Panginoon, ng puso, Lord O God Jesus, na marunong magpatawad, ng puso, Panginoon, marunong umibig, Panginoon, Lord O God. Puso, Panginoon O God, na marunong magpaturo. Maraming salamat. Kung kami man, Panginoon, ay tali ng mga bagay, Panginoon, ng nakaraan, O God, Ikaw, O Diyos, ang nangako sa amin, na Ikaw ang magbibigay ng blessings, Ikaw ang magbibigay ng forgiveness, at Ikaw ang magpapalaya sa amin, Lord O God. We're always, Lord O God, O Jesus, paalala sa amin that there is a new joy, a new victory, and a new beginning for every day in our life. All the glory belongs to you. This is our prayer in the name of Jesus. Amen and amen.